bayan ng San Rafael, kung saan ang araw ay tila mas matingkad at ang mga sunflower ay walang salang bumabalikwas patungo sa liwanag. Isinilang ang isang kwento ng pag-ibig na hindi lang isinulat ng tadhana kundi ipinaglaban. Hindi ito ang karaniwang kwento ng isang mayaman at isang dukha, ng isang prinsesa at isang karpintero. Ito ay kwento ng dalawang pusong nagtagpo, nagmahal at humarap sa isang mundong humadlang sa kanila. Si Achilles, payak, mapagkumbaba, at walang ibang hangad kundi ang tahimik na buhay kasama ang mga librong nagbibigay sa kanya ng panibagong mundo. At si Kauri, isang dalagang lumaki sa marangyang buhay, sanay sa kasaganaan, ngunit nakahanap ng tunay na halaga sa mga simpleng sandali. Ngunit sa isang mundong hinuhubog ng estado at inaasahan, may puwang nga ba para sa pag-ibig na walang kinikilalang hangganan? Hanggang saan ang kanyang isakripisyo para sa pagmamahal? At sa dulo ng lahat ng laban, sino ang mananaig? Ang puso o ang tadhana? Magsimula tayo sa isang kwentong mapagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang isang pangako, kundi isang patunay na handang lumaban ang dalawang puso para sa isa't isa. Sa bayan ng San Rafael, nakilala sa malawak nitong taniman ng sunflower, nagsimula ang kwento ni na Achilles at Kauri. Ang dalawang ito ay magkapitbahay mula pagkabata, ngunit kahit halos magkalapit lang ang kanilang mga bahay, tila magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Si Achilles ay kilala bilang tahimik at mapagmahal sa libro, habang si Kauri naman ay masayahin, outgoing, at galing sa isang marangyang pamilya. Kahit na magkaiba ang estado nila sa buhay, sila ay patuloy na naging magkaibigan. Nagpapatunay lamang na hindi nakabase sa estado ang pagpapakatao. Ang kahiligan ni Achilles sa libro ang naging pahinga at pampalipas oras niya. Dito rin siya kumukuha ng dagdag, pangkaalaman, bukod sa paglilibang sa sarili. Kapag wala itong ginagawa ay nakatuon ang kanyang oras sa pagbabasa ng libro. Si Kauri naman, bagamat mahilig lumabas sa bahay kasama ang mga kaibigan, ay mahilig sa mga bulaklak. Gawa nga at sila ay nakatira sa San Rafael at malawak ang taniman rito ng sunflower. Para sa kanya, ang sunflower o midasol sa wikang Tagalog ay sumisimbolo ng pag-ibig at kaligayahan. Kaya kahit na mayaman ang pamilya nito, ay hindi may iwasang magmalasakit siya sa ibang tao kahit na nasaang antas pa ito ng buhay. Si Achilles ay anak ng isang karpintero. Simple at payak ang kanilang pamumuhay. Sa kabila ng kanilang kalagayan, masaya siya sa piling ng kanyang pamilya. Si Kauri naman ay nag-iisang anak na isang negosyante, sanay sa marangyang pamumuhay at laging napapalibutan ng mga bagay na higit pa sa sapat. Ngunit sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay, tila itinakda ng tadhana ang kanilang mga landas na magtagpo. Si Kauri ay hindi sanay sa simpleng buhay ni Achilles. Malaking hirap sa kanya ang magtrabaho ng mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa paghuhugas ng pinggan o sa pagtatanim sa likod bahay, gawa na sila ay may mga kasambahay para gawin ang mga bagay na yon. Ngunit sa tuwing magkasama sila ni Achilles, parang ang lahat ng yon ay nawawala. Lagi may kasamang saya ang mga simpleng gawain. Nakikita ni Kauri ang kabutihan ni Achilles sa bawat galak at hirap ng kanilang pinagsasaluhan. Ngunit wala siyang lakas ng loob na ipaalam kay Achilles kung ano ang epekto ng mga araw na magkasama sila. Isang hapon ng tag-init, habang abala si Achilles sa pagkukumpuni ng isang sirang upuan sa labas ng kanilang bahay,
Napadaan si Kaori sa lugar nila. Achilles, ano na naman ang inaayos mo? Tanong ni Kaori habang naglalakad papunta sa kanya. Suot nito ang isang simpleng damit na hindi karaniwang nakikita sa kanya. May nasira kasi sa bahay ng lola ko. Sagot ni Achilles nang hindi tumitingin. Kailangan ko tapusin ito bago dumilim. Ani pa nito. Palagi kami ginagawa. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Kaori. Nakaupo na ngayon sa isang bangkong kahoy. Napangiti sa Achilles. Sanay na ako, Kaori. Sa buhay namin, kapag hindi ka kumilos, wala ka maaasahan. Tahimik na pinagmasdan ni Kaori ang mukha na binata. Sa kabila ng pawis at alikabok, nakita niya ang kasimplihan at kabutihan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may kung anong humahatak sa kanya patungo kay Achilles. Hindi niya namamalayan na sa tagal nilang magkaibigan ay unti-unti na pala siyang nahuhulog rito. Mula noon, mas madalas nang makita si Kaori sa paligid ni Achilles. Minsan ay dinadalhan niya ito ng pagkain habang abala sa trabaho. Sa tuwing magkasama sila, parang nawawala ang agwat ng kanilang mga mundo. Ang mga simpleng araw na magkasama sila ay nagiging espesyal para kay Kaori. Dati-dati, ang mga gabi niya ay puno ng mga social gathering, mga party at mga pagkakataon na laging puno ng kaligayahan. Ngunit, ang mga oras ng pagiging tahimik at masaya kasama si Achilles ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Kaori, bakit mo ko palagi dinadalhan ng pagkain? Tanong ni Achilles. Minsang sabay nilang kinakain ang dala niyang pansit habang ang araw ay mabilis sa lumulubog. Nagbigay liwanag ang kanilang mga kwento sa isa't isa. Gusto ko lang makatulong. At saka, mas masarap kumain kapag may kasama. Sagot ni Kaori na may ngiti. Kahit nasa simpleng bagay, may kasiyahan. Ani pa nito. Salamat. Sagot ni Achilles. Hindi alam kung paano ipapakita ang labis sa pasasalamat. Sa bawat pagkain na dinala ni Kaori, hindi lang ang tiyan ang napupuno ni Achilles, kundi pati ang puso niya. Parang may bagong pag-asa na binubuo sa bawat araw na sila ay magkasama. Kagaya na lang na ang simbolo ng sunflower para sa kanya ay pag-asa. At natutuwa ito dahil sa tuwing magkasama sila ay nagiging mas determinado itong lumaban sa buhay dahil sa pag-asang dala ni Kaori para dito. Habang tumatagal, unti-unting napansin ni Kaori na may nararamdaman siya para kay Achilles. Hindi ito tulad ng mga nakilala niyang lalaki. Si Achilles ay simple, mapagkumbaba at may malalim na pananaw sa buhay. Ang mga araw na magkasama sila ay naging mga paboritong sandali ni Kaori. Isang pagkakataon na para siyang nawawala sa kanyang sariling mundo at natututo ng bagong mga bagay mula kay Achilles. Kapag nagtatrabaho si Achilles o kaya naman ay may ibang mga ginagawa, ay pinapanood niya ito. Bagamat bago itong lahat sa paningin niya, ay nagustuhan niya ring matutunan ang mga ganitong bagay. At natutuwa si Kaori kapag may bago siyang natututunan mula kay Achilles. Kagaya na lamang ng pagtatanim, pagdidilig o paminsan ay ang pagpinta. Hindi na niya kayang itago ang nararamdaman. Kaya isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtapat siya kay Achilles ang kanyang nararamdaman. Achilles, alam kong magkaiba tayo ng mundo. Simula niya habang nakatingin sa mga bituin. Pero, hindi ko mapigilang humanga sa'yo. Sa pagiging ikaw, nagulat si Achilles sa narinig. Kaori, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Alam kong hindi mo deserve ang simpleng buhay ko. Ani nito. At isa pa,
Hindi ko alam kung kaya kong tapatan ang marangyang buhay na nakasanayan mo. Malungkot na saad nito. Hindi ko kailangan na marangyang buhay, Achilles. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Sagot ni Kaori na hawak ang kanyang kamay. Ang gabing yun ay isang turning point sa kanilang relasyon. Ang mga salita ni Kaori ay nagsilbing ilaw sa madilim na kalsadang tinatahak nila. Sa kabila ng lahat ng agwat ng kanilang mundo, ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng bagong pag-asa kay Achilles. Isang pag-asa na matagal na niyang naisin, ngunit takot siyang mangyari. Nang malaman ng ama ni Kaori ang tungkol sa kanilang relasyon, agad itong tumutol. Kaori, hindi mo pwedeng mahalin ng isang tulad niya. Maniing sabi ng kanyang ama. Hindi siya nababagay sa iyo. Pero Papa, mahal ko si Achilles, sagot ni Kaori. At hindi ko magagawang talikuran siya. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon ninyo, itatakwil kita. Banta ng kanyang ama. Hindi alam ni Kaori kung ano ang gagawin. Ang ama na kanyang minamahal at ang lalaking minamahal din niya ay naglalaban. Ngunit hindi siya nagpatinag. Papa, kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Sabi niya habang nangingilid na ang mga luha dahil sa lungkot at takot ng kanyang nararamdaman. Hindi niya gustong suwayin ang kanyang ama, pero para sa kanya, nakikita niya ang maayos at mapayapang kinabukasan kasama ni Achilles. Ang matinding pagtutol ng kanyang ama ay nagdulot ng isang malaking pagsubok sa pagitan ni Kaori at Achilles. Kahit na masakit at puno ng galit ang mga saloobin ng pamilya ni Kaori, hindi nila pinayagan ang mga hadlang na iyon na sirain ang kanilang pagmamahalan. Si Kaori, sa kabila ng mga banta at takot, ay pinili ang kanyang puso at ang puso niya ay nasa tabi ni Achilles. Kaori, ayoko masira ang pamilya mo dahil sa akin. Sabi ni Achilles, bakas ang lungkot sa muka. Alam kong hindi madali ang magiging buhay natin. Achilles, ikaw ang pamilya ko ngayon. Sagot ni Kaori, puno ng determinasyon. Hindi ko kayang pabayaan ang ating pagmamahalan. Upang patunayan na ang kanyang pagmamahal, nagtrabaho si Achilles ng doble. Tinanggap niya ang bawat oportunidad na dumating upang maipakita kay Kaori at sa ama nito na kaya niyang suportahan ang kanilang kinabukasan. Si Kaori naman patuloy ang pagbibigay ng lakas ng loob kay Achilles. Nagsisilbing gabay sa lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga oras ng kalungkutan at hirap ay pinapalitan ng mga sandali ng pag-asa dahil alam nilang sa dulo ng lahat ng ito ay isang mas maliwanag na bukas. Mas pinatatag ng mga problemang ito ang pagmamahalan nilang dalawa. Hindi tumigil si Achilles sa pagkayod para mapatunayan ang malinis niyang intensyon kay Kaori at handa nitong gawin ang lahat para maging katanggap-tanggap sa mga mata ng ama ni Kaori. Isang araw, matapos ang halos isang taon ng pagsusumikap, muling hinarap ni Achilles ang ama ni Kaori. Ginoo, alam kong hindi ako perpekto, pero ginagawa ko ang lahat para maging karapat-dapat kay Kaori. Ani ni Achilles habang hawak ang isang sulat na naglalaman ng plano para sa kanilang hinaharap. Tinignan siya ng ama ni Kaori. Sa unang pagkakataon, nakita nito ang dedikasyon at sinseridad ng binata. Bagamat mabigat ang kalooban, unti-unti itong natutunan tanggapin ang pagmamahalan ng dalawa. Ang ama ni Kaori, na noon ay puno ng galit, ay natutong makita ang mga positibong aspeto na binata. Hindi niya kayang baguhin ang mga nangyari, ngunit natutunan niyang tanggapin ang pagmamahalan ng dalawa. Achilles,
sabi ng ama ni Kaori. Noong una, hindi ko matanggap ang pagmamahalan ninyo. Ngunit nakita ko na ang iyong malasakit at magnanais na magtagumpay. Kaya't akin na itong tinatanggap ngayon. Nagpasalamat si Achilles sa ama ni Kaori at nangakong aalagaan niya ito hanggang sa abot ng kanyang makakaya. At nagpaalam na ni si Achilles na hingiin ang kamay ni Kaori. Tanda na buo ang kanyang loob na pakasalan ang dalaga. At pumayag naman ang Ginoo sa balak ni Achilles na makipag-isang dibdib na kay Kaori. Matapos ang mahabang panahon ng pagsubok, naganap ang kasal ni Achilles at Kaori sa gitna ng sunflower field. Bagamat simpleng seremonya lamang ito, ngunit punong-puno ito ng pagmamahalan. Dumalo ang mga kaibigan, pamilya, at maging ang ama ni Kaori na ngayon ay tanggap na ang relasyon nila. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang pagsasama ng dalawang tao, kundi isang simbolo ng tagumpay, ng pag-ibig sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba ng estado sa buhay. Habang naglalakad si Kaori papunta kay Achilles, napakaganda nito sa suot ng puting bastida at may hawak na bouquet ng sunflower. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Alam niyang sa kabila ng lahat, wagas ang kanilang pagmamahalan. Ang bawat hakbang na ginagawa nila ay nagsisilbing patunay na ang kanilang pagmamahalan ay tinalo ang lahat ng hadlang. Nasaya si Kaori dahil sa wakas, tanggap na ng kanyang pamilya ang pag-iibigan nila at ngayon ay makakasama niya na ito panghabang buhay. Achilles, sabi ni Kaori habang nakatingin sa kanyang asawa. Salamat sa lahat ng iyong ginawa. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Achilles. Kaori, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Mahal na mahal din kita. Gagawin ko ang lahat para patuloy na maipakita sa iyo, sa pamilya mo, at sa magiging mga anak natin sa hinaharap na walang magiging balakid kung patuloy mong pagsisikapan ng isang bagay upang makamit ito. Kaya natin to, Kaori. Magtutulungan tayo. Sa ilalim ng liwanag ng araw at napapalibutan ng mga sunflower, nag-umpisa ang bagong kabanata ng kanilang kwento. Isang kwento ng pagmamahalan na wagas, matatag at walang hanggan. Saksi ang buong bayan ng San Rafael sa pag-ibig nila. Isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo at nagsanib upang harapin ang buhay na magkasama. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!